Aantay ka lamang ng tamang oras. Paano kung ang mga palatandaan na matagal mong hinahanap ay naroroon na sa harap mo? Ang universo ay sinusubukang magsalita upang gabayan ka patungo sa isang desisyon na magbabago ng lahat. Hindi lang ito isang ordinaryong sandali, ito ang iyong sandali. Ang pangarap, ang mensahe, ang pagpili, lahat ito ay nagdadala ng pagbabago na maaaring maghubog ng iyong kinabukasan. Handa ka na bang makinig, yakapin ang kapalarang naghihintay sa iyo? Naranasan mo na ba ang tahimik na sandali kung saan parang ang lahat ay nakaalin, ngunit hindi ka sigurado kung ano ang susunod? Sa mundong ito, patuloy tayong naghahanap ng mga palatandaan, mga sagot sa mga tanong na mabigat sa ating mga puso. Ngunit paano kung ang universo ay matagal nang sinusubukang magsalita sa iyo? Paano kung ang iyong kapalaran ay hindi isang bagay na kailangang habulin, kundi isang bagay na kailangan mong payagang magbukas? Bawat pangarap, bawat mensahe, bawat tahimik na bulong mula sa iyong kaluluwa ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Isa itong tawag upang gumawa ng desisyon na magbabago ng lahat, upang magtiwala sa landas na naghihintay sa iyo. Hindi hinihiling ng universo ang perpeksyon, hinihiling nito ang pananampalataya. Ang paglalakbay na naghihintay ay maaaring hindi tiyak, ngunit sa bawat hakbang, mapapansin mong ang mga sagot ay palaging nandoon sa loob mo. Handa ka na bang gawin ang unang hakbang? Ang pangarap. Ang mga pangarap ay hindi lamang mga mabilis na imahe, habang natutulog tayo, sila ay mga bulong ng kaluluwa, mga mensahe mula sa universo na gumagabay sa atin sa ating paglalakbay. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang bawat pangarap ay may kahulugan, na ang bawat isa ay nagdadala ng isang piraso ng ating kapalaran. Naranasan mo na bang magising mula sa isang pangarap na sobrang malinaw, sobrang totoo, na ito ay nanatili sa iyo kahit matagal na pagkatapos mong magmulat ng mata? Ang pangarap na iyon ay maaaring higit pa sa isang imahinasyon, maaaring ito ay isang palatandaan. Ang universo ay nagsasalita sa atin sa mga misteryosong paraan, at isa sa mga pinakamakapangyarihang anyo ng komunikasyon nito ay sa pamamagitan ng ating mga pangarap. Tulad ng mga ninuno natin na naniwala sa kapangyarihan ng mga palatandaan, tayo rin ay tinatawag upang makinig sa mga pangarap na bumisita sa atin sa katahimikan ng gabi. Marahil may mensahe kang matagal nang iniiwasan, o isang pangarap na matagal nang sinusubukang ituro sa iyo ang tamang direksyon. Maaaring sa unang tingin, ang pangarap mo ay mukhang hindi mahalaga, ngunit kung titingnan mo ng mabuti, mapapansin mong ito ay naghahanda sa iyo para sa isang mas malaking bagay. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, nauunawaan natin na ang mga pangarap ay may kapangyarihang magbukas ng mga nakatagong katotohanan tungkol sa ating buhay. Kung ito man ay isang propetikong pananaw, isang simbolikong mensahe, o isang tawag na mag-aksi, ang mga pangarap ay palaging tinitingnan bilang isang koneksyon sa pagitan ng pisikal na mundo at ng divine. Ang mga ninuno, na malalim ang koneksyon sa kalikasan at sa spiritual na realm, ay naniniwala na ang mga pangarap ay mga sagradong mensahe mula sa mga anito, mga espiritu, o kahit mula kay Bathala, Diyos. Pinag-aaralan nila ang mga pangarap ng maigi, alam nilang kadalasang ito ay nagbabalita ng hinaharap o nag-aalok ng pananaw para sa mga mahahalagang desisyon. Ngunit paano natin malalaman kung ang isang pangarap ay isang pangarap lang, o may iba pang kahulugan? Nagsisimula ito sa pagpapansin, ang pagmamasid sa mga pattern, mga simbolo, at mga damdamin na lumilitaw kapag naiisip mo ito. Kung ang isang partikular na pangarap ay paulit-ulit na bumabalik sa iyo, oras na para makinig. Ang universo ay hindi nagsasalita ng random, ginagamit nito ang mga pangarap, mga palatandaan, at mga simbolo upang gumabay sa atin kapag tayo ay handa na. Marahil, ang pangarap mo ay may kinalaman sa isang tao, isang lugar, o isang kaganapan, at sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mong may mas malalim itong kahulugan. Magtiwala sa pakiramdam na iyon, ito ang iyong intuition, ang iyong koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili, na nagsasalita sa iyo. Ano ang nais iparating sa iyo ng pangarap na ito? Ano ang nais nitong iparating? Ang mga sagot ay hindi palaging malinaw sa simula, ngunit habang binubuksan mo ang iyong puso at isipan sa mga palatandaan, magiging mas malinaw ang mensahe. Minsan, ang kailangan lamang ay isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, isang kahandaan na bitawan ang mga alinlangan, at isang malalim na tiwala sa proseso ng buhay. Ang iyong pangarap ay maaaring tinatawag ka upang gumawa ng isang pagbabago, upang gawin ang hakbang na matagal mo nang iniiwasan. Maaari itong isang paalala ng isang bagay na iniwan mo o isang paghikayat patungo sa isang bagay na hindi mo pa natutuklasan.
Tandaan, ang universo ay hindi kailanman magmamadali sa iyo, gagabayan ka nito ng dahan-dahan, tulad ng isang bulong na nagiging mas malakas at mas malinaw sa paglipas ng panahon. Ngunit kailangan mong maging handang makinig, upang tumingin lampas sa ibabaw, at magtiwala sa mga mensahe na ipinapadala nito. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na lahat ng bagay ay may dahilan, na bawat pangyayari, bawat enkwentro, at bawat pangarap ay bahagi ng malawak na disenyo ng tadhana, ang ating kapalaran. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kalituhan o pagka-lost, maglaan ng sandali upang magnilay-nilay sa iyong mga pangarap. Anong mga mensahe ang ipinapadala nila sa iyo? Ang mga sagot ay maaaring naroroon lamang sa harap mo, nakabalot sa anyo ng isang pangarap na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang mensahe. Kapag tumanggap tayo ng mensahe mula sa universo, hindi laging ito dumating sa paraang inaasahan natin. Maaaring ito ay dumating sa anyo ng isang pangarap, isang pakiramdam, o kahit isang pagkakataong enkwentro. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang universo ay nagsasalita sa atin sa maraming paraan, sa pamamagitan ng mga palatandaan, simbolo, at mga mensaheng nakatago sa araw-araw na buhay. Ngunit minsan, hindi natin nakikilala ang mensahe dahil abala tayo sa ingay ng mundong nakapaligid sa atin. Kung sana'y maglaan tayo ng oras, makinig, at magtiwala sa kung ano ang sinasabi, mauunawaan natin na ang lahat ay konektado at bawat sandali ay may kahulugan. Naranasan mo na ba ang isang sandali kung saan parang ang lahat ay nagsama-sama at nagkakasya? Baka ito ay isang pag-uusap sa isang kaibigan, isang biglaang pagninilay, o kahit isang tahimik na kaisipan na nanatili sa iyong isipan. Iyon ay ang universo na nagpapadala ng mensahe sa iyo, ipinapaalala sa iyo na ikaw ay nasa tamang landas. Minsan, ang maliliit at banayad na sandali ang nagdadala ng pinakamakabuluhang mga mensahe. Ang susi ay ang pagiging mapanuri, nananatiling present, at pagtitiwala sa tamang timing ng universo. Sa mga paniniwala ng mga Pilipino, ang mga mensahe mula sa universo ay madalas ituring bilang gabay mula sa ating mga ninuno o kaibathala, na gumagabay sa atin patungo sa ating kapalaran. Ang mga mensaheng ito ay hindi basta-basta. Dumadating sila kapag kailangan natin sila, kapag tayo ay bukas na tumanggap. Balikan mo ang huling pagkakataon na nakaranas ka ng isang sandali ng kaliwanagan o tumanggap ng isang payo na malalim na tumimo sa iyong puso. Maaaring ito ay mula sa isang mahal sa buhay, isang estranghero, o kahit isang palatandaan na biglang dumating sa iyong buhay nang hindi inaasahan. Ang mga ito ay mga mensahe na dapat nating pahalagahan, dahil hindi ito mga pagkakataon, sila ay bahagi ng mas malaking plano. Maaring natanggap mo ang mga mensaheng ito sa iba't ibang anyo. Marahil ito ay sa pamamagitan ng isang partikular na kanta na tumugtog sa tamang oras, isang numero na patuloy na lumilitaw, o isang hindi inaasahang enkwentro na nagpahinto sa iyo at nagpaisip. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga numero at simbolo ay may malalim na kahulugan. Halimbawa, ang pagtingin sa numero 888 ay madalas ituring na isang palatandaan ng kasaganaan at espiritual na pagkakasundo, habang ang paglitaw ng isang paru-paro ay maaaring magsimbolo ng pagbabago at transformasyon. Ang mga mensaheng ito, kahit na tila maliit, ay nagdadala ng kapangyarihan upang baguhin ang ating pananaw at gabayan tayo patungo sa mas mataas na pag-unawa sa ating layunin. Ngunit paano natin malalaman kung ang isang mensahe ay talagang mula sa universo, o kung ito ay isang simpleng pagkakataon lamang? Nasa pagtitiwala ito. Kapag ang universo ay nagpapadala ng mensahe, hindi ito palaging darating sa paraan na gusto natin o inaasahan, kundi sa paraang kailangan natin. Maaaring hindi ito maging malinaw agad-agad, ngunit sa paglipas ng panahon at pagmumuni-muni, magiging maliwanag ang kahulugan. Maaaring ito ay isang mensahe ng pagkumpirma, na nagsasabing hindi ka nag-iisa sa iyong mga pagsubok, o maaari rin itong isang pagtulak upang kumilos at magpatuloy sa iyong buhay. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin at mga ritual upang tumanggap ng gabay. Ang gawa ng panalangin, pagsindi ng kandila, o kahit ang pagbibigay ng maliit na handog ng pasasalamat ay maaaring magbukas ng mga kanal ng komunikasyon sa banal. Ang mga ritual na ito ay nagsisilbing paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking espiritual na mundo at na hindi natin kontrolado ang lahat. Ngunit ang universo ay palaging nakikinig, palaging tumutugon, at palaging gumagabay sa atin. Ang mensahe na natanggap mo ay maaaring isang tawag upang magtiwala, mag-take ng leap of faith, at maniwala na ang lahat ay nangyayari para sa iyong pinakamataas na kabutihan.
Ang universo ay hindi nagtatangkang malito ka o gawing mahirap ang mga bagay, hinihiling lamang nitong magtiwala ka sa mga palatandaan at maglakad patungo sa iyong kapangyarihan. Walang dahilan para matakot o mag-alinlangan, dahil ang landas na nakalaan para sa iyo ay nakahanda na bago pa man dumating ang lahat ng ito. Maglaan ng sandali upang magnilay-nilay sa mga mensaheng natanggap mo, kahit sa mga pangarap, mga palatandaan, o mga banayad na pakiramdam. Nagtuturo ba ang mga ito sa iyo ng isang partikular na direksyon? Ano ang nais nilang iparating sa iyo? Ang mga sagot ay maaaring hindi dumating agad, ngunit magtiwala ka, ang universo ay nagsalita na. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig, magtiwala, at sundan ang landas na inihanda para sa iyo. Ang desisyon. Sa ilang mga pagkakataon, lahat tayo ay dumadaan sa mga sandaling nangangailangan ng desisyon, mga desisyon na magbabago magpakailanman sa takbo ng ating buhay. Ang universo ay hindi lamang nagbibigay ng mga pangarap o mensahe, ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na pumili. Sa mga sandaling ito ng pagpili, ang ating tunay na lakas ay natutuklasan. Ngunit ang paggawa ng tamang desisyon ay hindi laging madali. Madalas tayong binibigatan ng alinlangan, takot, at ang bigat ng hindi tiyak na hinaharap. Ngunit tandaan, ang desisyon ay iyo upang gawin, at ang iyong kapalaran ay tinatawag ka. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang bawat desisyon na ating ginagawa ay ginagabayan ng tadhana, kapalaran. Tinuturuan tayo na magtiwala na ang mga desisyon na ginagawa natin ay bahagi ng isang mas malaking plano. Kung malaki man o maliit ang desisyon, ito ay may kapangyarihang magdulot ng mga alon na hindi lamang nakakaapekto sa ating buhay, kundi pati na rin sa mga buhay ng mga tao sa paligid natin. Kaya't ang mga desisyon ay itinuturing na sagrado sa kulturang Pilipino. Hindi ito basta-basta ginagawa, kundi may malalim na pagninilay at pag-isip ng mga magiging bunga nito. Marahil ikaw ay matagal nang nakatayo sa isang crossroads, hindi sigurado kung anong direksyon ang tatahakin. Marahil ikaw ay naghihintay ng palatandaan, isang sandali ng kaliwanagan, o ang perpektong pagkakataon. Ngunit ang katotohanan ay wala talagang iperpektong sandali upang gumawa ng desisyon. Hindi gumagana ang universo ng ganoon. Madalas, sa mga sandali ng hindi tiyak, tayo ay tinatawag na magtiwala sa ating mga instingto at kumilos. Ito ang sandali kung saan ang iyong kapalaran ay buhay na buhay. Ang paggawa ng desisyon ay maaaring magmukhang pagtalon sa hindi alam. Parang nakatayo ka sa gilid ng isang bangin, hindi sigurado kung ano ang naroroon sa ibaba, ngunit nararamdaman ang hindi matitinag na tawag upang magtapon ng hakbang. Marahil ay natatakot kang kumilos, nag-aalala sa mga magiging epekto, o natatakot na baka magkamali ka ng pagpili. Ngunit sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinuturuan tayo na hindi tayo pababayaan ng universo na malaglag ng walang safety net. Kahit sa pinakamadilim na oras, may mga palatandaan, simbolo, at mga ritual na nagpapakita ng tamang daan. Madaling makita sa mga tradisyon ng mga Pilipino ang kahalagahan ng panalangin at orasyon, mga dasal, kapag gumagawa ng mahahalagang desisyon. Humihingi tayo ng gabay mula sa ating mga ninuno, kay Bathala, Diyos, at sa mga espiritu ng kalikasan. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan, tumitingala tayo sa divine, humihingi ng kaliwanagan, lakas, at tapang. Ang mga ritual na ito ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paggawa ng desisyon. Tinutulungan tayo ng mga puwersang lampas sa ating pag-unawa. Paano natin malalaman kung ang desisyon ay tama? Ang sagot ay nasa atin. Habang mas magtiwala tayo sa mga palatandaan at mensaheng natanggap natin, mas madarama natin ang tamang daan. Kapag tunay mong pinakinggan ang iyong puso, malalaman mo kung aling direksyon ang tatahakin mo. Hindi palaging tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya na ang universo ay susuporta sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa paniniwala ng mga Pilipino, may kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga desisyon na ginagawa natin ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang sandali, kundi konektado rin sa ating nakaraan, sa ating mga pinagmulan, at sa ating espiritual na landas. Kapag pinapahalagahan natin ang karunungan ng ating mga ninuno at ang mga karanasang humubog sa atin, mas handa tayong gumawa ng mga desisyon na nakaalin sa ating tunay na layunin. Ang desisyon na iyong kinakaharap ngayon ay maaaring magmukhang nakakatakot, ngunit maunawaan mo na ito ay iyong sandali ng kapangyarihan. Ipinanganak ka upang gawin ang desisyong ito.
Ang iyong paglalakbay ay umuusad ng ayon sa plano, at mayroon kang lahat ng kailangan mo upang gawin ang tamang pagpili. Magtiwala ka na ang universo ay inihanda na ang landas para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtapon ng unang hakbang. Ang pagbabago. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ito ang isang bagay na laging naroroon sa buhay, at gayunpaman, madalas ito ang pinakamahirap na yakapin. Kapag tayo ay gumagawa ng desisyon, binubuksan natin ang pinto patungo sa transformasyon, minsan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ngunit kasama ng pagbabago ang paglago, at kasama ng paglago ang pag-unawa na tayo ay nagiging taong talagang para sa atin. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang pagbabago ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang bagay na dapat ipagdiwang. Ito ay itinuturing bilang bahagi ng paglalakbay patungo sa kapalaran, ang pag-unfold ng ating tunay na tadhana. Ang pagbabago, gaano man ito kaliit o kalaki, ay palaging bahagi ng mas malaking plano. Tinuturuan tayo na kapag niyayakap natin ang pagbabago, inialig natin ang ating sarili sa natural na agos ng universo, at binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na maging ang taong talagang para sa atin. Marahil naramdaman mo ito, isang panloob na pagbabago na nangyayari, halos hindi mo man lang namamalayan. Baka ito ay isang unti-unting pagbabago, o baka naman ito ay dumating na parang isang alon, na pilit pinapaharap ka sa isang bagay sa iyong sarili. Maaaring ito ay isang paggising sa iyong sariling potensyal, isang pagkaunawa na handa ka nang magtangkang gumawa ng isang bagong bagay. Ang pagbabagong ito ay maaaring hindi komportable, ngunit ito rin ay kinakailangan para sa iyong personal na paglago. Alam ito ng universo, at ito ay ginagabayan ka patungo dito mula pa sa simula. Ang universo ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng mga bagay na gusto natin, binibigyan tayo nito ng mga bagay na kailangan natin. Maaaring hindi laging dumating ang pagbabago sa paraang inaasahan natin, ngunit palagi itong nagdadala ng pagkakataon para sa paglago. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, nauunawaan natin na tayo ay patuloy na nag-evolve, katulad ng mga siklo ng kalikasan. Ang mga panahon ay nagbabago, ang buwan ay kumikilos, at ang mga bituin ay gumagalaw sa kalangitan. Gayon din, ang ating buhay ay nasa patuloy na estado ng pagbabago, at ang mga pagbabagong kinakaharap natin ay ang mga tumutulong sa atin na umabot sa ating pinakamataas na potensyal. Isipin mo ang mga pagkakataon kung saan ikaw ay humarap sa mga pagsubok sa nakaraan. Sa mga sandaling iyon, maaaring itinuring mo ang mga ito bilang mga balakid, mahirap, masakit, at tila hindi malalagpasan. Ngunit kapag tiningnan mong muli, makikita mong ang mga hamon na iyon ang humubog sa iyo upang maging ikaw ngayon. Bawat setback, bawat paghihirap, ay nagdadala sa iyo sa puntong ito ng pagbabago. Kung wala ang mga karanasang iyon, hindi ka magiging handa para sa mga darating na pagkakataon. Hindi ka magiging handa para sa buhay na nagsisilbing unti-unting bumubukas sa iyong harapan. Ito ang kakanyahan ng pagbabago, maaaring magsimula ito bilang isang maliit na bulong o isang hindi komportableng paghikayat, ngunit kapag pinayagan natin yakapin ito, binubuksan natin ang pinto patungo sa isang ganap na bagong realidad. Isa itong bagong simula, isang sariwang kabanata sa libro ng iyong buhay, at ang universo ay nagtatanong sa iyo na humarap dito ng may bukas na mga kamay. Maaaring hindi palaging malinaw ang landas na tatahakin, at maaaring hindi tiyak ang daan, ngunit tandaan na mayroon kang lakas upang tahakin ito. Inihanda ka na para sa sandaling ito ng buong buhay mo. Sa mga tradisyon ng mga Pilipino, kinikilala rin natin ang kahalagahan ng mga ritual at simbolo na gumagabay sa atin sa mga sandali ng pagbabago. Kung ito man ay ang pagsindi ng kandila upang parangalan ang bagong paglalakbay, paglalagay ng pulang sinulid sa iyong pulso bilang proteksyon, o pag-aalay ng panalangin ng pasasalamat, ang mga gawaing ito ay malalakas na paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating transformasyon. Tinutulungan tayo ng banal, ng universo, at ng mga espiritu ng ating mga ninuno na kasama natin sa bawat hakbang. Habang binabaybay mo ang pagbabago, tandaan mo na hindi ka lamang sumusulong sa iyong buhay, ikaw ay nag-evolve. Tinatanggal mo ang mga lumang baluti, mga lumang paniniwala, at mga lumang pattern na hindi na nagsisilbi sa iyo. Katulad ng isang paru-paro na lumalabas mula sa kokoon, ikaw ay lumalabas mula sa isang yugto ng iyong buhay na naghanda sa iyo para sa isang mas malaking bagay. Ikaw ay ipinanganak muli bilang isang bagong bersyon ng iyong sarili, isa na mas malakas, mas matalino, at mas nakaalin sa iyong tunay na layunin. Ang universo ay patuloy na gumagabay sa iyo, at ang mga pagbabagong nararanasan mo ay hindi aksidente.
Ang mga ito ay bahagi ng isang banal na plano na unti-unting nabubuksan sa tamang panahon. Magtiwala sa proseso at payagan mong ang iyong sarili ay baguhin ng mga ito. Ang pagbabago na iyong nararanasan ngayon ay kinakailangan para sa iyong susunod na kabanata, at ito ay nagdadala sa iyo eksakto sa lugar na kailangan mong mapuntahan. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, tandaan mo na ang landas na tinatahak mo ay hindi isang random na serye ng mga pangyayari. Bawat pangarap, bawat mensahe, bawat desisyon, at bawat pagbabago ay naglapit sa iyo sa taong ikaw ay nakatakdang maging. Ang universo ay nariyan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, gumagabay sa iyo, nagsasalita sa iyo, at inihahanda ka para sa mismong sandaling ito. Natanggap mo na ang iyong mensahe, ginawa mo na ang iyong desisyon, at niyakap mo na ang mga pagbabago na dumarating sa iyong buhay. Ngayon, panahon na upang magpatuloy na may pananampalataya, na alam mong ang iyong kapalaran ay unti-unting nabubuksan ng perpekto. Hindi humihingi ang universo ng perpeksyon, humihingi ito ng tiwala. Magtiwala na ang lahat ay nangyayari para sa iyong pinakamataas na kabutihan, kahit na ang daan ay hindi tiyak. Magtiwala na ang landas na iyong tinatahak ay banal na idinisenyo na, at bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa buhay na matagal mong pinapangarap. Sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayo na ang tadhana ay hindi isang bagay na nangyayari sa atin, ito ay isang bagay na tayo ay bahagi. Hinihap natin ang ating mga kapalaran sa bawat pagpili na ginagawa natin, sa bawat panalangin na iniaalay natin, at sa bawat paniniwala na hawak natin sa ating mga puso. Ito ang iyong sandali upang yakapin ang iyong kapangyarihan, upang tanggapin ang transformasyong nagaganap sa harap mo, at magtiwala na ang universo ay may magagandang bagay na nakalaan para sa iyo. Kaya, huminga ng malalim. Magtiwala sa proseso. At malaman mo na ang lahat ng dinaanan mo ay nagdala sa iyo sa lugar ng pagkakaugnay. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang pinakamagandang bahagi ay darating pa.